saan man kayo naroon sa panig ng mundo. Kami po ay sumasaimpapawid sa inyo via the facilities of PLDT on a remote live broadcast emanating from our convention center in Apalit, Pampanga, Philippines. Tayo po ay mapapanood sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng facilities ng SBN 21 at ng internet sa iba't ibang panig ng daigdig. Meron po tayong live webcast ngayong gabi, mga kababayan. Salamat una sa Panginoon Diyos sa pagkakataong ito. At ikalawa, sa lahat ng mga taong naging dahil para maisakatuparan ang live webcast and telecast na ito mula dito sa Pilipinas. At hindi po natin nakakalimutang pasalamatan ang tamang daan ng Iglesia ni Manalo. Salamat kay Kapularan. Salamat kay Caramel. Salamat kay Kapol. Salamat kay Panusilio. Kayo ang itinuturing naming most effective campaign manager ng Ang Dating Daan. Had it not been for the Iglesia ni Cristos, ang Tamang Daan television program, hindi sana naanib sa amin ang mga taong ito na naririto ngayong gabi. Kinasangkapan ang katangahan. Ang kapalpakan ng antamang daan para matuklasan ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Manalo na sila'y niloloko sa kanilang samahan. Salamat sa Diyos! Sa Kanya ang lahat ng kapurihan magpakailanman. At naniniwala ako, hindi pa ito ang katapusan dahil hindi pa nagra-rapture! Ira-rapture muna ni Kristo ang nasa Iglesia ni Kristo ni Manalo na faith para dalhin sa dating daan. Bago dumating ang talagang rapture. Salamat sa mga pamunuan ng Iglesia ni Manalo sa kapalpakan ninyo na diskubre ni Cesar, kapatid na Cesar Adamos, na siya pala ay niloloko sa iglesia niya. Kaya siya ay dali-dali lumipan dito. Andiyan ka ba, kapatid na Cesar? Andiyan ka ba, kapatid na Cesar? Ayun. At sa awa at tulong ng Diyos, sa malapit na hinaharap, mas marami pang ministro ng Iglesia ni Manalo ang lilipat sa samahan ito. Mga kababayan, welcome po.
Welcome sa dating daan. Medyo umiinit na ako Pabayaan mo muna bumababa ang tensyon. Mga kapatid, hindi maaalala ko kasi ang panlalait ng Iglesia ni Manalo sa akin. Ang panggigipit, ang pandidimanda sa akin ng mga false accusations, thereby giving that impression in my heart, and this is my own personal opinion, that the Iglesia ni Manalo is making the court a plaything of their caprices and ambition to downgrade and to destroy Soriano and his followers. Ting maaalala ko yung mga panggigipit sa atin na tayo nilusob dito ng NBI alas 3 ng madaling araw, na hanggang ngayon hindi pa ipinaliliwanag ng Iglesia ni Manalong direktor ng NBI kung bakit nila ginawa sa atin yung ganon. In spite of 2 release orders of the court, there was still a host of NBI and Iglesia ni Cristo members who came to this place and tried to invade the sanctity and the privacy of this religious compound. In spite of all these efforts of the Iglesia ni Cristo, in spite of all the hardships that were experienced by me and our members and our ministers, in spite of all the persecutions that happened in the past year, beginning on June 2001 up to now, this is the fruit of their effort to destroy us. And this we regard as success for the work of God in the Philippines. Maraming salamat. Maraming salamat sa Diyos na hukom na humahatol na matwid. Salamat sa Diyos at hindi ako nakuha ng mga NBI. Baka patay na ako ngayon kung ako'y nakuha ng mga NBI kasama ang maraming mga iglesia ni Manalo. Salamat sa Diyos. Bagaman merong kabi-kabilang demanda, hindi pa rin nila ako nahuhuli ng buhay. Dahil hindi ako pahuhuli ng buhay sa mga iglesia ni Manalo. Kahit kasangkapanin pa ninyo ang ahensya ng gobyerno na impluensyado ng inyong kapangyarihan, naniniwala ako na ang bansang ito'y demokratiko pa rin at meron pa rin mga taong may pagnanais na manatili ang demokrasya sa bansang ito. At hanggang naririto kami, ipagtatanggol namin ang aming karapatan. Hindi kami rebelde, mga kababayan. Hindi kami rebelde. Sumusunod kami sa utos ng Diyos na pasakop sa pamahalaan. Pero, pagka po ang aming karanasan ng pag-uusapan, alam na namin ang gagawin namin sa 2004 election. Alam na namin ang gagawin namin. Pipilitin namin mawala sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na dinidiktahan ng Iglesia ni Manalo sa Pilipinas. At tandaan nyo yan, hindi namin kayo tatantalan! Nananalig kami. Tutulungan kami ng Diyos kahit gaano kami kaliit. Dahil ang Diyos ang may kapangyarihan na sumuheto ng destiny o ng kapalaran ng isang bansa gaya ng bansang Pilipinas. And that we believe with all our heart. Alam nyo, salamat. Hindi ganito kaaktibo ang mga iglesia ni Cristo sa pakikinig sa dating daan. Pero naging eye-opener ang kanilang paninira para maging interesado ang mga iglesia ni Manalong makinig sa programa ng dating daan
at pasikatin, lalong sumikat ang Channel 21 dito sa Pilipinas. Kaya, nakikiusap ako sa Channel 21. Huwag nyo kaming gigipitin. Dahil kahit saan kami pumunta, sinusundan kami ng mga tao. Dapat maalala ng Channel 21 na sumikat kayo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo dahil nasa internet kayo dahil sa amin. Yan ang dapat nyo laging tandaan. Merong 24-hour webcast ng Channel 21 because of this group. And this is the only group telecasting and webcasting 24 hours a day, 7 days a week para sa ikaluluwalhati ng Diyos ng Israel. Mga kaya, salamat po. My wholehearted thanks sa lahat ng kapatid na sumusuporta sa pagtataguyod ng totoo. Nakahanda, hindi para pumatay. Nakahanda, hindi para magpakamatay dahil kay Ecleo o kay Soriano. Nakahandang maubos ang laman ng bulsa sa ikaluluwalhati ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Walang pumapatay na Kristiyano. Walang Kristiyanong mayroon daladalang sandatang nakamamatay para itutok sa kanyang kapwa. Walang Kristiyanong ganyan. Kung yan ang itinuro ni Ecleo sa kanyang mga miyembro, hindi yan ang itinuturo sa samahang ito. Hindi fanatismo ang itinuturo sa samahang ito. Ang itinuturo rito, ang ganap na pagsunod at pagtitiwala sa lahat ng batas ng Diyos na ikabubuti ng lahat ng tao kung ito'y paniniwalaan. Mga kababayan. Salamat po sa inyo. Welcome sa special presentation ng Ang Dating Daan sa telebisyon. And we have a lot in store for you. Panoorin nyo. Tabularan, huwag kang kukurap. Tignan mo. Tabularan, huwag kang kukurap. Tignan mo, i-tape mo ito. Ipanood mo ito kay KRT. Tignan ko lang kung di ka masisante. Yan po ang aming ipapanood sa inyo ngayong gabi. Magandang gabi po. Ibinabalik ko sa inyo ang programa na pinag-uusapan sa lahat ng panig ng Pilipinas. Ang programang ang host ay minumura, pinapasama, inaaglahi ng lahat ng pastor. May pastor ng Baptist yan, mapanghiraw sa dating daan. Sabi ko, yung nagsalita nun, hindi niya kaya naamoy yung sarili niya, baka siya mapanghe. Yung pastor ng Baptist, mapanghiraw tayo. Kasi minsan sinabi ko, may nagtanong kasi doon sa open forum, brother, gamot ako ng gamot sa sakit ko. Yun kang aking sakit ayaw maalis. Wala na akong pambili ng gamot. Sabi ko, baka yung akong sakit mo ay mapagaling ng walang bayad. Drink your own juice. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Ang tawag doon ay, ano tawag doon? Urine therapy. Ayon. Yan ay kilala ng mga doktor sa alternative medicine. Merong isang pastor ng Baptist, nagpalabas ng libro, ibinenta. Ang nagbebenta yung Philippine, yung Christian bookstore dyan sa may isa Akpiral sa United Nations. Ang nakalagay, mapanghi ang dating daan. May pastor dyan ng born again sa Binangonan, walang ginawa kundi pasamain tayo. May programa ang Iglesia ni Cristo na programa ng mga mapagpaimbabaw. Tanong nyo sa akin bakit? May sabi ba naman hindi raw nila ako pinapansin? Wala naman daw akong kwenta. Wala pala akong kwenta, hindi nyo pala pinapansin. Ba't naglagay kayo ng programa, ako lang ang topic sa loob ng isang taon?
katatapik tuloy ninyo sa akin, ay nagtatanong yung mga miyembro, sino ba yung Soriano? Lagi na lang sinasabi ni Bularan. Naghanap. Natuklasan ng programa sa Channel 21. O, kaya kung asan ako, hinahanap ng tao yung programa na yun eh. Nakita ngayon ako. Nung unang manood, galit na galit sa akin yung ministro. Tarantado ikaw at Soriano. Pag nakita kita, pupukpukin kita ng bote. Sabi niya, kapapanood, pagkaramang 3 buwan eh. Gusto na, pag nakita kita, yayapusin kita, Soriano. Alam niyo kung bakit? Kasi, na-inlove siya sa itinuturo ko. Hindi niya kasi narinig yun sa pastor niya. Ang katunayan, wala pang iglesia ni Manalo sa Pilipinas na makapagpaliwanag kung ano kahulugan ng banal na halik. Hanggang ngayon. Wala pang paliwanag ang iglesia ni Manalo tungkol sa 4 na hangin. Isang hangin lang ang pinapaliwanag sa Apokalipsis. 4 yun. Palpak pa ang pagkapaliwanag. Dahil yun daw, ang hangin na yun daw yung 1914. Mali. Hindi 1914 yun, Yung hangin na yun. Patutunayan ko yun. Ang totoo, dapat matagal ko nang napatunayan yan eh. Ayaw lang lumaban sa diskusyon ni Kapularan sa telebisyon. Biro mo nga ito, nasa apalit kami, naririnig kami sa buong mundo. Kung pumayag ka lang, di walang gulo. Dito kami sa aming convention center. Diyan naman kayo sa Central, sa Kadiliman yan, sa Quezon City. O, di ba? Kung pumayag ka lang, at mahal mo ang kaluluwa mo, Kapularan, at mahal mo ang pamilya mo, kung pumayag lang kayo sa isang maginoong diskusyon sa telebisyon, ayoko sa plaza dahil magugulo kayo. Mayaman kayo, marami kayo, pwede nyo kaming patayin. Di ba? That is my opinion. And that is a kind of opinion that is being testified by newspaper headlines na talagang pwedeng patayin kami dahil maliliit lang kami. You can silence us without a silencer. Hindi ba? Kaya ayoko sa plaza. Gusto ko sa TV. Sa TV kasi walang masasaktan. Yung camera, ang hawak lang yung cameraman, yun lang ang nasa harap. Dawa kami ni KRD, pagtanggol niya yung tatay niya, tutul ako. Hindi sugo si Manalo. Hindi sugo, napasubo lang si Manalo. Hindi sugo. Ngayon, ayaw nila ng diskusyon. Nagduda si kapatid na Cesar. Kabularan, binibigyan kita hanggang 15. Pag hindi ka lumaban, lilipat ako kay Soriano. Hindi lumaban. Lumipat nga. At sa kanyang paglipat, galit ang misis niya na lumipat siya. Akala niya mawawalan siya ng pamilya. Pero unti-unti nung makita nila ang pagbabago sa buhay ni kapatid na Cesar, ang asawa niya at mga anak naririto na rin. Kasunod na ang kanyang mga kamag-anak. Kaya, salamat po, mga kababayan. Salamat sa inyong mga ginawa. Lahat ng gumawa. Pati iglesia ni Manalo, pati yung nagmumura sa akin sa palengke, yung nagte-text, pati yung nagnakaw nung laptop ko sa sasakyan ko. Iglesia siya ni Manalo, salamat sa iyo. Kahit manawari, mabuhay ang pamilya mo sa 1 buwan sa ninakaw mo sa akin. Kulang na 200,000. Ayan. At salamat sa lahat ng mga taong naging daan para ang programang Ang Dating Daan ay maging popular at nang marinig ng bansang ito ang hindi nila naririnig sa nakaraang 450 taon, mga kababayan. Huwag po kayong aalis. Huwag kayong aalis. Huwag kayong magpapatay. Huwag nyo lilipat ang channel nyo. Mas marami kayong mapapanood na kaibig-ibig at kaaya-aya dito sa SPN 21 sa oras na ito. Pagkatapos nito, patayin nyo na ang TV nyo. At magpahinga na kayo. Huwag kayong aalis. Babalik kami. Mga kababayan, we have so many things in store for you.
Brother Eli ang sari-saring mga katiwalian at mga maling aral na itinuturo ng mga pastor na bulaan. Nasumpungan ng marami nating kababayan ang katotohanan na naging dahilan upang sila naman ay magsialis sa kanilang mga iglesia na pinanggalingan. Marami sa mga pastor na ito ang nagtangkang pasinungalingan si Brother Eli Soriano. Inisip nilang gibain ang katwirang dala niya sa pamagitan ng mga debate. Debate after debate ang mga nangyari sa mga nagdaang panahon. Subalit lahat sila'y bigo. Saang mababasa na naglakbay si Jesus patungo doon hanggang dito? Wala kang mababasang ganun eh. Naglakbay? Walang mababasa? Kung may mabasa ako, talo ka na! Ganito ho. Kung may mabasa ako, talo ka na! Ganito po, Mr. Soriano. Babasahin na po. Babasahin. Sandali. Kasi, Tahimikan lang po. kaya kita hinahamon ng Konting showdown. katahimikan lang po, para marinig natin yung babasahin. Kaya ako siya hinahamon ng showdown, sabi niya wala raw akong mababasahin. Hindi, wala po po sinasabing wala kayong mababasa. Hindi, sabi mo kanina eh. Pakibasa na po. Sandali. Last question. Saang mababasa na naglakbay si Jesus patungo doon hanggang dito? Wala kang mababasang ganun eh. Kaya ako siya hinahamon ng showdown, sabi niya wala raw akong mababasahin. Hindi, Natulad wala niya po na agad kasi eh. Kung mapatunayan ko sa'yo ngayon na nagsisinungaling ka sa ganito karaming tao, tatanggapin mo manluloko ka? Tatanggapin mo manluloko ka? Hindi po ako... Tatanggapin mo manluloko ka? Talo ka na, tatanggapin mo. Buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Amen! Kita nyo? Hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan ng mga apostol, hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan nila, nakasulat na sa tapyas ng pusong laman. Meron pa bang ibang isinulat sa bato, kundi ang 10 utos? Therefore, yung lumang tipan, pinalitan ng Diyos sa Israel. Sinulat sa bato. Pag napatunayan ninyo na yung nasa Hebreo, 10 utos, aalis na ako sa Adventista. Nung sabihin niya ang isang bagong tipan, niluma niya ang 10. Kita niyo? Luma na 10. Sabi niyo, kayo espiritual na. At ang sabi niyo, ang isang espiritual ay hindi na nagkakasala. Tinatanggap yung sinabi niyo na yun. Siyempre, kung spiritual. Kayo ho ba ay hindi na nagkakasala? Hindi na po. Hindi na kayo. Ayon po ba sa Biblia, hindi na kayo nagkakasala? Sa Biblia po, hindi na po. Ayon sa Biblia? Ayon po sa Biblia? Ayon sa Biblia, hindi na po. Kung mabasa ko sa Biblia, nagkakasala pa kayo hanggang ngayon. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kasama ba si Mr. Espeso ron? Ang tanong ko, kasama ba ron si Mr. Espeso o hindi? Tanong mo ngayon. Hindi ba muli? Ano tanong mo ngayon? Tanong ko sa'yo kanina, tutol ka ba sa paniniwalang mayroong isang Diyos? Tutol. Tutol ka. Kung may mababasa ako na mayroong isang Diyos, aminin mong talo ka. Oo. Ayan. Oo. Isang Diyos lang. Isang Diyos lang. Diyos, ha? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos yata kasi. Pagkatapos, para empate, babasahin ko naman sa'yo, marami Diyos. Tapos na, debate ha. Tingin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Panginoon yan! Ang binasa niya, isang Panginoon. Ako babasa. Eto, babasa ako. Bagamat may
ganito. Sige. Never in the life of Judas na siya'y na-born again. Sagot. Ewan ko po. Inaamin mo na hindi mo alam dahil wala sa Biblia. Kung mabasa ko sa Biblia, Kung mabasa nyo, Mr. Soriano. kung mabasa ko sa Biblia na si Judas nung tawagin, at nung si Judas ay gawing apostol, at nung si Judas ay bigyan ng karapatang magmilagro, hindi siya puspos ng demonyo, tatanggapin mo talagang manluloko ka? Ba't ko naman tatanggapin nyo, Mr. Soriano? Sa makatwid, makapal ang pagmumukha mo, kahit na mabasa, ayaw mong tanggapin. June 11, 2001, inumpisahan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang sagupaan sa SBN 21. Bumalangkas sila ng isang palatuntunang itatapat sa ang dating daan ni Brother Eli Soriano. Sa unang pagkakataon po ay maglilingkod kami sa inyo sa himpilang ito sa pamamagitan po ng palatuntunang ang tamang daan. Ito ang natatanging palatuntunang pang-telebisyon ng Iglesia ni Manalo na sadyang ginawa upang labanan ang Pangulong Tagapagsalita ng palatuntunang ang dating daan, si Brother Eli Soriano. Panoorin po ninyo mga magulang at mga kaibigan. Ang napanood po ninyo sa inyong mga TV screen, mga kababayan, ay si Mr. Eliseo Soriano ng ang dating daan. Siya raw ang punong tagapangasiwa ng ang dating daan, kapatid na rin eh. Mula sa pasimula hanggang sa kasalukuyan, 1 taon na ang nakararaan. Walang pagtatanghal ang programang ito na hindi nila binatikos ang dating daan. Ipakikita muna namin sa inyo ang nasabing babasahin at pagkatapos ay iparirinig namin sa inyo ang tinig ni Mr. Soriano. Ay ginagawa ni Mr. Eliseo Soriano para lamang na ayon kay Ginoong Soriano, kapatid na Rene. Paboritong-paborito ni Mr. Eliseo Soriano na paksain ang ginagawa ni Ginoong Eliseo Soriano at ng kanyang mapatutunayan ninyo na itong si Ginoong Eliseo Soriano madaldal lamang pero wala ho itong nalalaman. Maliwanag ang kanilang layunin, ang igiba si Brother Eli Soriano. Ayoko naman sabihin yung sira-ulo talaga ito si Mr. Soriano. Hindi naman pinagtagal ni Brother Eli ang mga batikos na ito na lumutang sa himpapawid. Agad niyang sinagot ang mga batikos ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo. And let us keep the ball rolling. Umpisahan na natin, ma'am. Iisa-isahin po natin. Iisa-isahin natin sagutin. Ay, hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Tanggap pala ni Kabularan na may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Ibalik natin. Hindi po yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, sapagkat yung tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, may kaugnayan po iyon sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kita mo, di talagang may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Yung pala ang tunay na nasa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Kristo. Hindi pala Iglesia ni Manalo hindi Iglesia ni Kristo. Diba? Lang tayo. Pakita mo. Yung sinasabi ni Kabularan na para raw tayo nasa komunay habang lalo tayo lumulubog. Inumpisahan mo, makikita mo kung sino lulubog sa bansa. Ating pakinggan ang isa sa mga aral na kanyang pinaninindiganan. Si Kristo, naniniwala kami ang ibong mandaragit sa 46:11 ng aklat ni Isayas. Ngayon, ito, siyang
aming paniniwala. Ngayon, para to prove na si Kristo ay tinatawag na ibon, siya nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Yan Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Sino mo ito sinungaling na to? Ang buton. Sabi ko raw, yun daw 46:11, ang tinutukoy daw doon, taong ibon. Wala akong sinabing taong ibon. Ibalik natin, no, mga kababayan. Tulugan nyo ako may sinabi akong taong ibon. Ngayon, para to prove na si Kristo ay tinatawag na ibon, siya nagpakilala sa isang kalagayang inahing manok. Ang tinutukoy daw po dyan ay taong ibon. Sino mo ito sinungaling na to? Wala tayo sinabing taong ibon. Wala po yun. Maliwanag yun. Nilagyan tayo sa bibig ng taong ibon. At yun ang tinutulan. Yun ang tinutulan. Yung kanilang gumawa sila ng multo, tapos yun ang lalabanan nila. Hindi yung sinabi ko. Tama, ha? Ang sabi po dito sa ating binasa, gaya ng isang inahing manok. Ito po ay, kung tawagin natin sa figure of speech, ito po ay nasa uring simile. Gaya. Hindi si Kristo. Kawawang ginawa doon sa inahing manok. At kawawa rin yung mga sister, kapatid na rin. Nawalan na po ng pakpakan kanilang inahin. Nalisan ng pakpak yung inahing manok at ikinabit sa ating Panginoong Pero Kristo. sangad O, di hindi nga nakakaintindi ng figure of speech. Bakit po? Simili pala. Bakit ka magsisimili ng dalawang entity na hindi nga magkapareho? Oo nga. Di ba? Kung ang simili nun yung pagmamalasakit ni Kristo, sabi niya, sa mga kanyang mga tauhan, at pagmamalasakit ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Therefore, kung paano yung inahing manok ay may pakpak, natural si Kristo may pakpak din. Di ba ganun ang simili? Siyempre po. O, nakakaintindi ka ba ng grammar? Pag sinabing simili, hindi mo pagtutularin yung dalawang bagay na totally different. Hindi mo pwedeng itulad yung may pakpak sa wala. At sabihin mo simili. At saka pa paano ka makakadagit wala kang pakpak. That is illegal, Walang humpay na sagutan at katwiranan, ngunit nagiging maliwanag sa madla kung sino ang nagsasabi ng totoo. Na ang karo na tinutukoy doon sa Jeremias 4:13 at 19 at doon meron din kabayong mas matuloy sa agila, symbolical, kundi ayon sa kanya literal na karo at talagang kabayo. Ang stand ho kasi natin dyan, yung Karo. Sinasabing karo, yan po ay tanggi ni Gira. Yan po ay binatay natin doon sa pangyayari, sa world history. Yan naman sinasabi nating kabayo na matulin pa kay sa agila, yan mga po aeroplano. aerial cavalry na yan po ang aeroplano. At pinapapansin po namin sa inyo, mga magulang at mga kaibigan, may batayan ho kami. Mababasa natin yan sa world history. Batayan ho kami sa world history. Bigyan ng batayan. Lakas ng loob magbigay ng batayan, world history pala. Di ano tinutukoy nila? Yung nasa Jeremias 4. Opo. Di ba? Yung nasa Jeremias 4:11 hanggang 13 tapos 19. Opo. Sa Jerusalem nga naganap yun Ibig mo ba sabihin, nung magkagera sa Jerusalem, meron ng aerial cavalry nun. Lalo naman balintuna yung utak mo, kamulara. May aerial cavalry na ba nung 70 AD? Sasabihin mo, sa kasaysayan mo binabatay, naganap ba sa Jerusalem yan o hindi? Naganap. Dahil yun ang sinasabi. Basahin mo ulit, kapatid David, yung 4:11. Ganito po nakasulat. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito. Saan? Sa Jerusalem. Kita mo, di sa Jerusalem. Hindi naman sa Pilipinas yan Opo. O ano ang mangyayari sa Jerusalem? Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Yan pala, pagdating, may bayan na ang Diyos at may anak na yung bayan niya. Opo. Kung digma ng 1914, hindi pa naman kayo buo. Kayo kamo ang bayan ng Diyos. Di wala pa. Hindi totoo yan sa inyo. O di ba? Batayan kami dyan. Mababasa natin yan sa whole history. Kapatid na Diyos, yung daw karo, pangkidigera. Okay. Tapos, yun naman kabayo, yung daw aerial cavalry, mga aeroplano naman. Paano nangyari na nagkahiwala yung karo at kabayo? Yung karo yung
kabayo na sa langit. Natin, totoo ba? Totoo ba na para malaman lamang ng Diyos, kinakailangan pumasok muna sa isipan ng tao at sa puso ng tao ang ano pa bang bagay? Hindi ho. Nagkakamali ka, Soriano, kapag kayan ang iyong sinasabi at yung iyong iniisip, nagkakamali ka riyan. Sapagkat kung ito'y ating susuriin po, mga kababayan, pakinggan ninyo ang isang salin po ng Biblia. Sa Deuteronomio 13:3, dito po sa The Living Bible, ito po ang ating mapapakinggan. Don't listen to him, for the Lord is testing you to find out whether or not you really love him with all your heart and soul. Yung terminong upang maalaman, hindi po referedo yon, hindi pinatutungkol yon sa tunay na Diyos, kundi ang sabi po, the Lord is testing you sa tao to find out that you really love him. Kaya yung terminong upang maalaman ng tao, yung hindi nakakaalam. Yun ang hindi alam ni Mr. Eliseo Soriano. Sa pag wala pa pong pagsubok. Kabularan! Ginamit mo pa, in-English mo pa yung di naman eh. The Lord is testing you. Aba, sinusubo kayo ng Panginoon upang maalaman. Sino ba ang gustong makaalam doon? Yung sinusubok o yung sumusubok? Yung sumusubok. Ay, naku naman ikaw, wala ka talaga sa katinuan lalabas yan. Diba? In-English mo pa, hindi mo ba naibaba ng Englishin? Tagalogin nga natin kapatid na nit. Hirap sa'yo pareho kayong Tagalogin ng English nyo pa eh. Dito po sa 13:3 ng Deuteronomio, ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Meron bang mo? Wala po. Para patulugin na ang dapat makaalam na yung tao. Kaya nga siya sumusubok, gusto niyang malaman eh. Oo. Di ba? Ang katunayan, nung subukin niya si Abraham, ano ang sinabi niya nung masubok na niya? Tuloy natin. Basahin natin, kapatid na Willie. Yan po'y nasa aklat ng Henesis sa 22 at ang talata po'y 10. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas kong ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Bakit? Sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Sino nagsasalita, kapatid na Willie? Ang Diyos po. Talastas ko ngayon. Hindi sinabi kay Abraham, oy Abraham, talastas mo na ngayon. Hindi ganon. Talastas ko ngayon. Dahil nasubok niya si Abraham, talaga ibibigay yung anak niya eh. Huwag mo na ikang buhatin ng kamay mo, Abraham, sa anak mo, sapagkat talastas ko, sabi ng Diyos. Siya pala ang nakakatalastas. Siya ang nakakaalam. O ano, sabi ni Bulara, tinan niyo kung paano labuin ng Biblia ng mga tao na yan. Play natin ulit yun. Yan ang malaking suliranin, kapatid na Rene, kapatid na Raniel, doon sa termino upang maalaman mo sino ang tinutukoy. Sinungaling. Yung daw termino upang maalaman mo. Wala naman nun. Wala po nun. Tingnan mo, kayo sa Rolamay, walang katakot-takot sa Diyos kahit kapiraso. Wala nun. Upang maalaman. Dinagdagan lang mo. Na Rene, kapatid na Raniel, doon sa termino upang maalaman mo sino ang tinutukoy. Di ba kapatid na Rene? Lalabas nga tao dahil dinagdagan mo lang mo. Pero alisin mo yung mot, hindi ganon. Dinagdagan mo yung Biblia. Bulara, kilabutan ka naman kung may kilabot ka. Walang humpay na sagutan at katwiranan, ngunit nagiging maliwanag sa madla kung sino ang nagsasabi ng totoo. Magbibigay kami ng maraming halimbawa, mga magulang at mga kaibigan, na ginagamitan ng terminong pangpanahon. Subalit, ang kahulugan ay hindi naman ukol sa panahon. Ano ang isa?
sa mga maibibigay nating prueba, kapatid na Ramil. Ito po, mababasa natin mga kababayan dito po sa Merriam-Webster's College Dictionary at mababasa po natin sa 757. Ito po ang ating marinig. Morning glory. Morning glory po. Aba, ano ba yung tinatawag na morning glory, kapatid na Ramil? Ito po. Any of various, usually twining plants with showy trumpet-shaped flowers, broadly, a plant of the morning glory family, including herbs, shrubs, or trees, with alternate leaves and regular pentamerous flowers. Dito po, mga kababayan, ginamit po sa diksyonaryo ang morning glory. At yung morning, kapatid na umaga ho yan, kapatid na John, kapatid na Rene. Pero ang sinasabi ritong morning glory, ito isang uri ng halaman. Ngayon, baka isipin ng iba, kapatid na Rene, kapatid na Ramil, yung morning glory na isang uri ng halaman, maling tawagin yan na morning glory kung afternoon o kaya kung evening. Baka evening glory na yan pagka sa gabi. Kung si, hindi na morning. Kung si Eliseo Soriano, siguro ang tutulig siya rito, maaari. Sandali. Mr. Soriano. Ginamit nila yung salitang, yun daw salitang morning o umaga. Hindi naman daw lahat ng ginagamitan ng terminong pampanahon, yun na nga ang kahulugan ay pampanahon. Ang pinanggalingan kasi Biblia, Santa Cena. Opo. Ang Cena, Supper. Hapunan. Ang pinupuna ko, bakit umaga, alas 9? At bakit may abuloy? Kung Santa Cena yun, talagang banal na hapunan yun, ba't may abulo yan? Opo. Yun ang pinupuna namin. Ngayon, hindi naman daw kung sinabing hapunan, hapunan na nga. Pinagtatanggol niya ngayon yung pagsasagawa nila ng umaga. Yun ang ibig sabihin nun, logic nun. At pinangatwiran ang gumawa ngayon, morning glory. Hindi naman daw kung morning glory, morning glory nga. Tingnan niyo kung ano kahulugan ng morning glory, mga kababayan. Hindi lang nila binasa ito Ako naman ang babasa. Sa dictionary sila pumunta. Pupunta rin ako sa dictionary. Susundan ko sila. Baka akala naman ni Kabularan kahit kapirasong English, may baon naman ako di ba? Eto yon. A climbing plant of the beanweed family. Widely cultivated for its trumpet-shaped blue, purple, pink, or white flowers that close toward evening. Ayan. Kaya pala naman tinawag na may morning glory, it makes sense. Dahil Sa morning lang pa siya nakabukadkad at pagkagabi sumasarap. ayun. Kaya gumamit sila ng halimbawa, sila yata itong nakumunoy, kapatid na Diyos. Kung ako sa kanya, hindi na ako kakawag. Pag kumawag ka pa niyan, huwag mo sabihin walang kinalaman sa panahon nito. Kaya tinawag na morning glory, ang bulaklak kasi nito, pagka gumagabi, sumasara na. Yan ang kahulugan. Pangalan niya, doon sa karakter. May relasyon. Hindi lang nila naintindihan. May relasyon. Yan, Kabularan. Tamo? Sasabihin mo, matututo ko sa'yo, mali pala, matututunan ko sa'yo. Dito ka matututo, tama, matututunan. Pa rin, ang isa pa pong dagdag kaalaman, kapatid ninyo, para kay Mr. Soriano at sa kanyang mga kasama, ay meron pong kasuotang panlalaki na kung tawagin po, kapatid ninyo, ay morning dress. Ang kahulugan niya, clothes worn by a man on a very formal occasion such as wedding. Kasal. Hindi naman ng lahat ng kasal ay sa umaga. Pero ang tawag po doon sa kasuotan, panglalaki na ginagamit sa ganong okasyon, morning dress. Pagka kasal, gabi. Oo. Yung sabihin naman niya, tama yung evening dress. Yung evening dress, ganoon din formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Sapagkat idang kahulugan mismo formal na kasuotan. Kamukha rin naman sinabi mo. Harapan niloloko mga tao Sabi niya yon.
Tingnan natin ang dictionary ko ano sabi. Ano po ba sabi? Hindi niya binasa po eh. Morning dress. Ito, morning dress. A man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Daytime. Kay Bularan, Consisting of a black cutaway, striped black pants, usually a vest, and sometimes a top hat. Ayon. Ang kahulugan pala ng morning dress na isinusuot ng lalaki, a man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Hindi naman sa wedding lang ginagamit ito. Ang kanilang panluloko, yung palekay sa kasal, ang kasal naman hindi lang gabi, hindi lang umaga. Mali ang pakahulugan nyo. Ha? Kaya tinatawag na morning dress, a man's suit worn to formal daytime events such as wedding. Maraming events. Isa rin ang wedding. Kaya lang, isinusuot ito daytime. Kaya ang tawag morning dress. Ayun. Pag isinuot mo yan sa gabi ay Pag sinabi sinuot mo sa gabi ito, hindi na morning dress ito. Gabi ba? Yung evening dress, ganoon din formal na kasuotan. Kahit formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Yun nga, mali nga. Huwag ka magsusuot ng evening dress sa umaga. Dahil wala ka sa lugar. Kaya huwag ka magsasantase na ng alas 9 ng umaga. Parang ganito yan, kamadadani Ang pinambabati raw, Iglesia ni Cristo. Kaya pag nagkasalubo tayo sa daan, ano nabati mo sa akin? Iglesia ni Cristo! Iglesia ni Cristo!